Hello, how are you today? Brothers and sisters in treasure hunting. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting pangangatawan at kaisipan tayo. At ako'y mag-shout out muna bago magpatuloy sa aking mga avid subscribers at sa iyo na bago pa lamang nakaklik sa aking channel. Welcome here guys. Okay, at sa ating mga OFWs and Filipino contract workers in abroad, kumusta kayong lahat dyan guys? Huwag mawala ng pag-asa. Sabi nga sa kanta ni Chumbawamba ay, you can knock me down but I will get up again. Knock me down and I will get up again. Pag tayo'y natumba ay mabangon tayo muli. Yan ang nating gawin. And still fighting for this deadly enemy of ours, the invisible COVID-19. Kaya ingat lang kayo guys. Huwag masyadong magdikit-dikit. Distancing is the key to survive. As tinatawag ngayon na survival of the fittest na ito. Okay, at huwag mawalan ng pag-asa, panalangin lamang sa Diyos because God is our refuge and God is our strength and God is our shepherd. Kaya subscribe nyo yung aking new channel, The Good News Daily, para yun sa ating spiritual strength. Hindi lahat ng tao nabubuhay sa pagkain lamang o tinapay, kundi sa mga powerful words of God. Okay, at atin ang tatalakayin guys, no further ado, itong treasure marker na maganda rin ito. Ito ang upuan or chair shape rock treasure marker. Paano kaya hanapin ang mga item sa ganitong bato na wala kang makikitang marka pag titingnan mo sa unang tingin? Ngunit kung yan ay susuriin ng maigi, ay lilitaw din yung mga marka na yan. Okay, ating tingnan sa video. Alright, so mga katiats, ang ating pag-usapan ngayon at gawing diskusyon ay itong tungkol sa bato na hugis upuan or itong tinatawag na chair shape rock. Okay, hugis bato siya na upuan. Bakit kaya gumawa ang Hapon o nag-eskulptura sila ng ganyang klaseng bato na ito'y hugis na gaganyan yan? Upuan talaga yan. At dito na banda makikita ang mga marker niya ng treasure. Ito'y mukha. At nagsasabi na meron kasing triangle na ganito. Ang ganitong triangle na may sobra dito, ang ibig sabihin ay treasure at the back of the tree or back of the big rock. Meaning, hanapin dyan ang malaking bato sa area na yan at sa likod noon ang treasure. So kung merong tatlong bato, of course mapilitan tayo na sa tatlong bato ay maghukay tayo sa likod ng tatlong malaking bato. Kung merong tatlong malaking bato, pero kung dalawa lang ang hukay. At kung nag-iisa lang ito, meaning sa likod na nitong upuan sa banda rito, kung nakaharap tayo kasi ito'y mukha at meron nga siyang ilong na triangle and then meron na namang nakaganyan. So pabalik-balik ang kanyang hugis na ganyan. Parang may mitsa, ang meaning niyan ay nasa likod ng malaking bato. At kung walang ibang bato diyan guys, ay sa likod ng bato na ito ang item. Okay, at meron siyang mga guhit. Yan ay can be distances sa likod ng bato na yan. 2 meters sa likod ng bato ang distansya. Okay, ito ay na-record ko na noon at meron pa akong ipapakita ngayon. Ito'y isang padala sa atin ng ating katiats. Ganoon pa rin na klase na bato na ginawang upuan. Ito yan. At kung napansin natin ay wala siyang gaanong mga marka. Kung napansin nyo guys ay wala siyang mga marka na kanji. Ngunit parang upuan pa rin siya. Tingnan natin sa ibang anggulo nitong bato. Okay? Okay. Sige. Tingnan natin. Okay, ito yung front view. At sa front view ay meron palang triangle. Ito yung front view niya guys. Okay, so ito yung meron palang siyang letter V dito.
Okay, at kung talagang ito'y V, okay, ito ay arrow going down. At kung ito naman ay number 4, ang number 4 ay north, sa may norte maghukay. So ang norte ay nasa banda sa likod. Okay, kung yan ay number 4, yan ay north. Pero kung yan ay arrow or triangle na nakaganyan, yan ay going down dito sa front ng bato. Ang hukay. Okay, at tingnan natin sa ibang picture niya. Okay, ito yung ating i-decode na picture kasi meron akong nakita dito guys. Okay, ito yung side view ng upuan. Nakita nyo ba ang nakikita ko? Okay, sa pag-analyze ng mga treasure code guys, I make that treasure symbol ay kailangan talaga natin ng matang mapagmasid, mapag-obserba, mapagmatsyag. Sabi ni Kuya Kim ay matanglawin. Okay. So dito sa ibabaw, mayroong mga hindi naman ito legit markers. Pero itong banda rito, ano kaya ito guys sa tingin nyo? Parang hindi pa rin, parang natural crack lang ito. Hindi pa rin siya legit sign, pero okay, tingnan natin itong nakita ko dito. Ang nakita ko dito ay merong dalawang visible na dot. Ayan. At ang visible na dot na yan ay can be a direction or distances ng item. So pangkaraniwan, ang bawat dot ay 5 meters. So expect tayo ng dalawang direksyon dito guys kasi walang arrow. So kukuha tayo ng dalawang direksyon. Ang unang direksyon natin ay going to east. Punta tayo dito at example ito yung 10 meters dito, going east. Hukay tayo sa 10 meters ng 2 meters test dig. At kung walang makita sa 2 meters na mga bagay na gawa ng tao, na palatandaan or markers ng mga Hapon, tabunan natin ang lupa muli at mag opposite direction tayo. Ngayon going to west na tayo. Okay, at pagdating natin sa 10 meters, example dito ang 10 meters, hukay tayo dito guys, sa west ng 10 meter, make that 2 meters test dig lamang. At ganun pa rin. Pag walang makita, wag magpatuloy. Pero kung mayroong makitang mga palatandaan, tulad ng charcoal, black soil, fibers ng mga damo, fibers ng mga kahoy, kung mayroong mga ganyan, or botelya sa 2 meters, kung mayroong ganyan, magpatuloy kayo hanggang sa 4 or even 5 meters deep. Magpatuloy kayo doon guys. Kasi siguradong marker yung mga charcoal or uling or putol-putol na kahoy, kawayan, fibers. Pag mayroong ganyan sa 2 meters, siguradong go down. Ang ibig sabihin yan ay maghukay pa ng 2 metro or mahigit. At tumbok na ang item. Okay, so going down. Ngayon ay meron akong last na nakita dito guys. Nakita nyo ba ito? Ito kasi ay arrow din to. Ito ay tinatawag na modified arrow. Ayan. Mababaw lang siya pero makikita natin na gaganyan. At hanggang dito yan. Natabunan lang yan ng mga damo. Okay? At ang ibig sabihin yan ay pointer yan pababa dito. Pababa dito guys. Pero ang ibig sabihin yan ay hindi dito sa baba na mismo kundi i-estimate nyo ang haba nito guys sa inches. At kung yan ay sabihin natin na 10 inches ang haba nito, nitong simbolo na ito,
ay maglakbay tayo or maghakbang tayo papunta rito ng 10 inches to 10 meters. So ang 10 inches magiging 10 meters. Yan ang hakbang natin papunta sa anong direksyon ba ito? Kung lagyan natin yan dyan ng cross, ang direksyon yan ay southeast. So punta tayo sa southeast dahil sa ang linya ay nakaanggol yan. Nakaanggol itong linya na to ng southeast. Ito guys, so kung lagyan natin yan dyan ng cross ng compass, ito yung kanyang angle, that is southeast kasi dito south, ito ay east. So punta tayo ng southeast 10 meters. Saan ba natin nakuha ang 10 meters? 10 kahakbang guys. Saan ba natin yan nakuha? Nakuha natin sa haba nitong sign or marker dito. Parang footmark kasi yan. Ang footmark ay sinusukat din. Ito ay ganyan din yan. Parang footmark din yan. Sinusukat yan kung anong haba niyan. And then kung anong haba nito. Example 10 inches ay 10 meters tayo papunta dito. Okay, so example ito na yung 10 meters dito. Hukay tayo dyan guys. 2 meters test dig. Okay, at sana natandaan nyo ang ating decoding or analysis sa treasure site. Balikan natin muli. Pabilis lamang. Okay, so ang unang test dig natin ay itong banda rito. Ito. At yan ay binasi natin sa mga butas. So dalawang butas ay 10 meters. Kaya 10 meters ito dito guys. At dito rin papuntang west. Kung wala sa east, kung wala dito, X na ito, ay punta tayo dito sa west. Bakit ba dalawahan? Kasi itong dalawang butas ay walang arrow, wala siyang direksyon. Kaya pumunta tayo sa east at west. Ngayon pangatlong hukay natin ay itong dito na marker. At yan ay papuntang southeast. 10 meters pa rin kasi sinukat natin in inches ang itong haba nito. Yan ay estimate ko lamang na yan ay 10 inches. Ngunit kung yan ay 15 inches, meaning to say ay 15 meters tayo pupunta ng southeast. Okay guys, sana ay nakuha nyo ang aking gustong ipahiwatig at ipabot sa inyo sa pag-analyze sa inyong treasure marker. Okay, at kung ang isang ito ay talagang marker yan, ito ay pwedeng letter M or pwedeng letter W. Kung ang letter W yan ay meaning going up in 5 meters. Ayan, going up. Punta doon ng 5 meters lang. Kung yan ay W. Okay, so pero hindi ako sold out na yan ay W. Parang ano lang kasi yan. Itong gawa lang ng nature. Hindi kasi siya malalim na marka. Okay, at ako'y magpaalam na guys. See you soon on my next video. May the fortune and the good luck be with you. Ciao for now.